Ano nga ba ang mangyayari kapag nagprint ang bangko ng maraming pera? Naisip mo na rin ba ito? Sa sobrang bigat ng problema ng bansa, bakit hindi na lang mag-imprenta ng maraming pera ang Bangko Sentral ng Pilipinas para masolusyonan ang utang, kawalan ng trabaho, kakulangan sa kalusugan at mga proyekto sa infrastruktura? Kung tutusin, parang simple lang. Mag-print ng pera at ipamigay sa mga Pilipinong nangangailangan para solve na ang problema. Pero posible ba talaga yan? Pinagkakaitan lang ba ang mga tao ng bangko? O may mas seryosong epekto na siguradong hindi magugustuhan ng marami? Ano ang totoo? Tara, pag-usapan natin yan. Sa totoo lang, ang proseso ng pag-imprenta ng bagong pera ay hindi basta-basta. Hindi lang ito basta papel, ink at machine. Ngayon, karamihan ng bagong pera gaya ng 1,000 pesos ay gawa sa polymer, isang matibay, malinis at advanced na materyales na mas matagal mapunit, mas ligtas laban sa virus at dumi, at mas mahirap pikiin kumpara sa lumang koron abaka bills. Ang polymer banknotes ng Pilipinas ay ginawa gamit ang espesyal na materyales at makabagong teknolohiya. Karaniwan, ang mismong bill ay ipinapaprint sa ibang bansa na may advanced na facilities tulad ng Australia, bago dalhin dito at ipalaganap sa mga mamamayan. Kaya high quality ito at hindi basta-basta ang gastos o proseso para makagawa ng mga polymer banknote. Bukod sa materyales, dumadaan sa masusing design at security features ang bawat serye ng pera. May microprints, transparent windows at iba pang anti-counterfeiting technology. Pagkatapos ng produksyon, mayroon ring cost ng distribution at regular na pagpapalit ng lumang bills. Sa kabuuan, umaabot sa bilyong piso taon-taon ang budget para lang sa pagpapalit at pagdagdag ng pera sa sirkulasyon. Hindi pa kasama ang gastusin sa security at logistics, kaya hindi madaling mag-print ng marami at biglang bibigyan ng bagong value ang pera. Ang value ng 1,000 pesos kahit polymer pa ay hindi nakadepende sa gastos ng materyales o ng printing. Nakabatay ito sa tiwala ng tao sa mismong sistema ng ekonomiya, business at gobyerno. Sa madaling salita, pwedeng mas mura ang materyales sa totoong halaga nito, pero ang tunay kasing halaga ng piso ay nakasalalay sa supply, demand at galaw ng ekonomiya ng bansa. Pero paano nga ba kung mag-print na lang ng maraming pera ang bangko nang matapos na ang mga problema ng mga mamamayan? Isipin mo ito, may isang bagong presidente sa bansa at isa sa mga paraan niya para resolbahin ang problema sa pera ay mag-print ng sobrang daming pera. Sa unang araw, imbis na ayuda tulad ng sardinas at instant noodles ang ipinamigay, isang supot ng pera ang natanggap ng bawat tao. Ang yaman! Dahil sa dami ng na-print, nakapag-produce pa sila ng mas marami at halos walang katapusang pera para sa lahat. Nag-print sila pambayad ng utang, pambili ng gamot at pampagamot sa ospital at para sa pagpapagawa ng mga kalsada. Inasahan din na wala nang magugutom dahil sa walang tigil na pag-imprenta ng pera. Kaya ngayon, napuno ng pera ang bulsa ng bawat Pilipino. At kapag nauubos na ito, magpiprint lang ulit para tuloy-tuloy ang unlimited supply para sa lahat. Hindi lang basta ayuda, kundi literal na parang umulan ng pera. Lahat ay may hawak mula sa pinakamahirap hanggang sa pinakamayaman. Ngayon, lahat gustong bumili ng grocery, gadgets, kaya siksikan sa mga tindahan at mall dahil may pera ang lahat. Pero napapansin mo ba, parang biglang gumulo? Ang daming tao sa mga mall at tindahan, sabay-sabay gustong bumili. Ano na nga ba ang totoong nangyayari? Walang ibang sagot kundi inflation. Habang dumarami ang gustong bumili, pareho lang ang dami ng bigas, gatas at karne sa mga palengke. Hindi biglang nadaragdagan ang produkto, pero mas maraming tao ang bumibili. Ano ang resulta? Taas presyo. Biglang pumalo ang presyo dahil gusto ng mga tindero at negosyo na hindi sila maubusan ng paninda at sinasamantala rin nila ang dami ng perang umiikot. Lumipas lang ang ilang linggo, yung paborito mong burger na dati ay 50 pesos, ngayon ay 300 pesos na. Dati, ang isang tray ng itlog na 120 pesos, naging 600 pesos na. Yung isang kilong bigas na 40 pesos, naging 200 pesos. Ang pamasahe sa jeep na 20 pesos, naging 80 pesos.
lahat ng bilihin tumaas. Ang dating kaya ng 100 pesos mo na kung dati ay kasya na sa isang tanghalian, ngayon baka soft drinks na lang ang mabili mo. At habang tumatagal, habang mas marami pang perang piniprint at ipinapamigay, mas mabilis nauupos ang halaga nito. Ito ang delikado sa inflation. Kapag mas marami ang perang umiikot, pero ganoon pa rin ang dami ng produkto at serbisyo, tataas at tataas ang presyo. Ibig sabihin, kahit milyon-milyon pa ang nasa bulsa mo, kung walang tigil ang pagtaas ng presyo, darating ang panahon na kahit isang pandesal, hindi mo na kayang bilhin. Dahil sa sobrang daming perang piniprint, bumagsak ang halaga ng perang hawak mo. Ang sobrang pagprint ng pera ay pwedeng umabot sa matinding krisis na tinatawag na hyperinflation. Tulad ng nangyari sa Zimbabwe noong 2007 hanggang 2008. Sa sobrang dami ng perang piniprint nila, umaabot sa punto na milyon-milyon ang dala mong pera pero hindi ka na makakabili ng isang loaf ng tinapay. Literal na nagdadala ng bag, sako o bayong ng pera ang mga tao pero halos wala pa rin silang mabili. Dahil dito, bumagsak ang value ng currency at halos araw-araw nagdodoble ang presyo ng mga bilihin sa bansa. Hindi lang Zimbabwe ang nakaranas ng matinding epekto ng sobrang pag-imprenta ng pera. Ganito rin ang nangyari sa Pilipinas noong World War II. Nang ilabas ng mga Hapong mananakop ang tinatawag na Mickey Mouse Money. Ginamit ito bilang opisyal na pera kasabay ng matinding propaganda ng mga Hapon na ipalaganap na mas maganda ang buhay sa ilalim ng kanilang pamumuno. Pero dahil walang sapat na ginto o pag-aari na sumusuporta sa pera, nawala rin ang kontrol sa imprenta. Sobra-sobra ang dami ng perang inilabas. Kaya ang resulta, bumagsak lang naman ang halaga nito. Umabot sa punto na sako-sako ang dala ng mga tao sa palengke pero halos wala pa ring mabili. Nawala ng tiwala ang mga tao, tumindi ang kakulangan sa bilihin at lumala ang gutom at krisis sa bansa. Isa pang halimbawa ay ang Venezuela, kung saan ang sobrang pagprint ng pera ng gobyerno ang naging pangunahing dahilan ng hyperinflation na nagsimula noong November 2016. Tumaas ng sobra ang presyo ng bilihin. Umabot sa milyong-milyong bolivar ang kailangan para lang makabili ng basic goods tulad ng gatas, itlog o tinapay. Ang dating ipon na sapat para sa isang buwan, hindi na kasya kahit sa isang araw. Hindi lang presyo ang naapektuhan. Mga nag-ipon ng milyon sa bangko, nabawasan ang halaga ng pera nila. Ang dating sapat para sa bahay o kotse, naging parang barya na lang. Ibig sabihin, hindi na makasabay ang ipon sa bilis ng taas presyo. Kaya kung sobrang dami ng pera sa kamay ng mga tao, mawawalan ito ng tunay na halaga. Makikita mo ang dati mong kakilala na may kaya ay mahirap na ngayon at ang dating mayayaman ay bumagsak ang pamumuhay. Ang pinakamalala, ang dating mahihirap ay mas lalong malulublob sa laylayan ng lipunan. Marami ang hindi na-afford kumain, makabili ng basic goods at dadami ang magkakasakit at mamamatay. Gugulo ang bansa tulad ng nangyari sa Venezuela. Nagkaroon ng malawakang protesta, rally, kaguluhan at krisis sa lipunan. Ang mundo na sana'y pinapangarap mong maayos, masaya at walang problema dahil sa unlimited na pera ay nauwi sa kalagayang puno ng gulo at paghihirap. Isang lugar na ayaw mo nang mapuntahan. Para maresolba ang krisis na ito, kailangan ng gobyerno na gumawa ng matinding hakbang para maisalba ang ekonomiya. Kailangang agad itigil ang pag-imprenta ng sobrang pera at magpatupad ng mga konkretong solusyon para ayusin ang sistema ng pera ng bansa. Pwedeng alisin o palitan ang kasalukuyang pera gaya ng ginawa ng Zimbabwe noong 2009 na tuluyan nilang sinuspinde ang pagkagamit ng Zimbabwean dollar at lumipat sa foreign currency tulad ng US dollar at South African rand. Ginawa nila ito para maibalik ang tiwala ng mga tao at ng mga negosyo. Bukod dito, kailangan ding ayusin ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mas mahigpit na monetary policy. Pagtataas ng interest rates para mabawasan ang sobra-sobrang paggalaw ng pera at paghingi ng tulong mula sa mga international organizations gaya ng International Monetary Fund o IMF o World Bank upang makatulong sa stabilisasyon ng sistema ng pananalapi ng bansa. At higit sa lahat, kailangang palitan ang presidente na nag-utos ng ganitong maling patakaran. Kaya hindi basta-basta nagpapalabas ng bagong pera ang BSP.
Tungkulin ng BSP na panatilihin ang balanse ng ekonomiya. Dapat sakto lang ang dami ng pera sa galaw ng negosyo at kalakalan. Hindi sapat na dagdagan lang ang pera. Kailangan may kasabay ito na tunay na pagdami ng produkto o serbisyo at may disiplina ang pinapanatili ang halaga ng piso. May mga pagkakataon na sadyang dinadagdagan ng BSP ang supply ng pera, gaya noong pandemya sa pamamagitan ng quantitative easing. Sa prosesong ito, ang BSP ay bumibili ng government bonds mula sa mga bangko. Ang government bond ay isang uri ng investment kung saan nagpapahiram ka ng pera sa gobyerno at kapalit nito, babayaran ka ng interes at isasauli ang perang inutang pagdating ng takdang panahon. Kaya kapag ginawa ito ng BSP, binabayaran nila ang mga bangko, kaya nadadagdagan ang pera sa sirkulasyon. Dahil dito, mas darami na ang pondo ng mga bangko para magpautang sa negosyo at mga mamamayan at nakakatulong para muling sumigla ang ekonomiya. Mahalaga rin ang tiwala ng tao sa pera. Kapag naniniwala ang publiko na matatag, may reserbang ginto at may sapat na foreign currency ang bansa, nagtitiwala sila na ang pera ay may tunay na halaga at magagamit para sa kalakalan sa loob at labas ng bansa. Ang solusyon sa kahirapan, utang at patong-patong na problema ng bansa sa pera ay hindi basta pagdadagdag ng perang papel. Kailangan ang totoong pagbabago sa trabaho, negosyo at takbo ng ekonomiya. Dahil sa mundo ng pera, hindi lahat ng sobra ay biyaya. Madalas, kapag sumobra, ang halaga mismo ang unti-unting nawawala. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.